Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. This is Apadman ng Templong Alitohan ng Luntiang Agama. Parang hindi na yata naibalik yung boses ko matapos magpagkakaroon ng ubo, no? Pero ngayon ay February 14 and Happy Valentine's to everyone. Hindi ko alam kung nagsaselebrate ako ng Valentine's kasi wala naman akong ka-Valentine's. But then, kung ang Valentine's ay araw ng pag-ibig, ay dapat ang araw ng pag-ibig ay araw-araw. Kasi araw-araw ay meron tayong buhay. Ayon nga sa panalangin natin sa peace prayer na love gives life. So dahil sa pag-ibig, nagkaroon tayo ng buhay. Kaya habang tayo nabubuhay, tayo umiibig at dapat ibigin natin ang bawat isa. No? So sa araw ngayon, ang ating ipinapanalangin ay compassion for animals and all being. Alam mo ba ang compassion? Ano nga ba ang compassion? Diba? Sa Tagalog, ito ay malasakit. Ang malasakit ay ang pagbibigay ng pagmamahal sa kapwa-tao. At hindi lamang sa kapwa-tao natin dapat ibigay ang pagmamalasakit o ang pag-ibig, no? Kundi sa lahat ng nilalang ng Panginoong may kapal. Dahil kung tayo ay nagmamahal sa Diyos, ay dapat din natin mahalin ang ating kapwa. Tulad ng pagmamahal ng ating sarili. Paano ka magmamahal kung hindi mo mahal ang iyong sarili? So paano nga ba? Kaya nga, ngayong araw na ito, mag-isa lang po ako. Usually, lagi akong kumakain sa labas. At malungkot kasi nga wala kang kasalo. But then, sa pagkain ko sa labas ay nakakasama ko ang iba't ibang uri ng tao sa lamesa dahil sa karinderiya lang po ako kumakain. Kasi pag sa restaurant, di ba, usually exclusive. Kung anong lamesa mo, ikaw lang mag-isa. Pero tinuturo ang mga fast food na to share your table and make friends. Pero dito, kung marunong ka magmalasakit at makipagkapwa-tao, siguro dapat din naman asikasuhin din natin ang ating sarili. Kaya ang ginawa ko kanina, trinit ko ang aking sarili. Yes, I always treat myself out. Pero this time, I spend my time to cook my own food. Yung reason ko naman dati kasi, dati talaga nagluluto po ako. Pero mula nung umuwi sila kayo sa bahay sa Tala, kumakain lang po ako sa labas, bumibili ako ng pagkain ko. So, mas maraming oras akong nagtatrabaho, tapos pag nagutom, doon lang ako lalabas. O kung hindi man, umu-order ako sa Grab Food, no? At malaking convenience po, no? Yung pagkakaroon ng ganong application. Kaya nga lang, yung sistema ng pagluluto na ginagawa ko, ito kasi ay may kasamang panalangin at dasal. Pag ako'y nagluluto, parang inaalay ko yung niluluto ko sa Panginoong may kapal, sa mga diwata, sa mga ninuno, at saka kinakain ko. So ilang araw mula nung nawala sila ay lagi kong kumakain sa labas. Pero this time, talagang gumising din ako maaga since special day ngayon, February 14, Valentine's Day, at ikalabing-limang araw ng ating 100-day countdown towards 48 years of my existence. Kaya ang ginawa ko ay nagluto tayo para sa sarili natin. Bumaba ako sa ating bakuran, ang daming bunga ng kamyas. So, nag-ani ako or namitas ako ng mga kamyas. Then bumili ako ng kamatis, labanos, pechay, at baboy. So ginisa ko yung baboy sa sibuyas, bawang, at kamatis. Ganyan din, bumili ako ng siling haba. So ginisa ko doon, tapos nilagyan ko ng sabaw. Pinakuluan ko yung baboy. At yun, parang sinigang siya sa kamyas, no? O kinamyasan. And then nagsaing ako, hindi ako nakakabili pa ng bigas. So yung natitirang bigas ko, 2 gatang, isinaing ko. And you know what, naubos ko yung pagkain. Takaw ko. At doon ko rin napansin na pag marami kang kinakain, doon ka inaantok after kumain, no? At sabi nga, napanood ko, it affects our liver. So kaya pala dapat talaga takal-takal lang kinakain natin, no? Para hindi tayo antukin. Nagkakaroon tayo ng productivity kung talagang may sukat yung ating kinakain. Naalala ko, sabi ni Dr. Galang, yung teacher ko po sa alternative medicine, kung gaano kalaki, yung ganito, di ba? Yan, ito yung palad ko. Ganito lang dapat daw karami ang pagkain natin every meal. So, ibig sabihin, ito lang yung kayang i-digest ng ating sikmura. Pero pag ang pagkain mo
ay talagang bonggacious, malaki, mahirapan ang ating katawan na kainin yan. But then, ang sinasabi ko po, no, although ang topic natin ngayon ay compassion for all animals, for animals and all being, I think kasama po ako doon na dapat pagmalasakitan, no? Pinagmamalasakitan ko dahil kasi isa rin po akong hayop, no? No, I'm just kidding around, no? Pero we have to take care of ourselves. We can be compassionate. Magkaroon tayo ng malasakit sa lahat ng bagay. Pero wag po natin kalimutan ang ating sarili. It's not being selfish. Ito yung pagpapahalaga sa ating katawan. Ito yung pagpapahalaga sa ating katauhan. Kasi kung wala din natin ito pagmamalasakitan, how can we help other people? Kailangan simulan muna natin ang pagmamahal sa ating sarili. So paano ba? I think ikaw makakasagot niyan kasi ikaw ang nakakaalam sa iyong sarili. At kung hindi mo alam yung sarili, malaking problema yan. Baka matutulungan kita dyan para makilala mo ang iyong sarili. At magmula sa pagkakilala sa iyong sarili, ay makikita mo ano ang tunay mong layunin sa buhay upang magamit ito at maibahagi sa iyong kapwa. At doon, matututo ka ng compassion o pagmamalasakit. So hanggang dito na lamang po, ito ang Apadman ng Templong Anito ng Luntiang Agama, nagsasabing, mayari na, pag-asatin, paalam.